Ang usok ng insenso ay paikot-ikot sa ibabaw ng altar, maitim at masakit sa mata, kumakain sa bawat hibla ng balat sa magaspang na mukha ni Rodrigo. Ngayon ang ika-49 na araw ng kamatayan ni Ana. Ang itim at puting litrato sa altar ay parang nakatingin sa kanya ng may malambot ngunit puno ng kalungkutang ngiti. Ang tingin ng isang babaeng nagdala ng katahimikan kasama niya sa libingan. Nakatuwid si Rodrigo, ang malawak na mga balikat ng isang kapitan ng hukbong katihan na dating bato sa larangan ng digmaan ay bahagyang yumuko sa bigat ng itim na laso ng pananaragi na nakalagay sa kanyang dibdib. Hawak niya ang insenso. Ang mga kamay na dating mahigpit na sumakit sa baril sa pagsasanay ay nanginginig sa harap ng manipis na usok. Ang tunog ng dasal ng pari ay hindi makapawi sa mga masamang bulong na nagmumula sa kusina. Ang kanyang ina at ate na si Cora ay naglilinis ng mga inaalok, ngunit ang kanilang mga bibig ay hindi tumitigil sa pag-uusap. Ang tunog ng mga pinggan na nagsasalide ay tila nagsasalita ng may paghamak sa kaluluwa ng yumaong. Naku, patay na, ibinigay na natin ang nararapat na respeto para makaalis na siya ng maayos, sabi ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay tulad ng isang kutsilyo na humihiwa ng direkta sa pagmamahal sa sarili ng kanyang anak. Paano naman ang magulo nating pamilya sa baog na iyon? Si Ate Cora ay nagdagdag pa ng may masamang tono. Tama si nanay. 7 taon na bilang manugang at kahit isang bata ay hindi nagawa, patuloy na gumastos ng pera para sa mga gamot at paggamot at sa huli ay balik sa kawalan. Ang ating Rodrigo ay isang matagumpay at gwapo. Pero halos maputol ang linya ng angkan dahil sa kanyang sakit sa bahay bata. Mahigpit na pinisil ni Rodrigo ang kanyang kamao. Ang mga kuko ay gumagapit ng malalim sa kanyang palad na nakakasakit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang palayasin ang lahat mula sa bahay para si Ana ay makapagpahinga ng maayos. Ngunit ang katahimikan ni Ana sa nakaraang 7 taon ay bumabalik tulad ng isang pelikulang naililapat ng dahan-dahan. Naalala niya ang mga gabing ginising ni Ana na tahimik na umiiyak dahil sa sakit na nagmamahal. Naalala ang mga pagkakataong yumuko nang nakayuko si Ana sa harap ng mga pang-aabuso ng kanyang biyenan nang walang kahit isang salitang pagtutol. Palagi niyang sinasabi sa kanya na sala niya dahil hindi niya maibigay sa kanya ang isang kumpletong pamilya. Sa tuwing maririnig ni Rodrigo ang kanyang asawa na nagsasabi nito, niyayakap lamang niya si Ana, nangangako na sama-samang lalampasan nila ito. Ngunit sa katotohanan, ano ba talaga ang nagawa niya kundi manahimik para mapanatiling maayos ang kapayapaan ng pamilya? Ang kanyang katahimikan mismo ang latak na hindi direktang dumura sa pusong puno na ng peklat ng kanyang asawa. Umakyat ang ina ni Rodrigo sa sala, hindi siya tumingin sa larawan ng kanyang manugang, kundi tumingin ng diretso sa kanyang anak. Ang mga matang may gulang na puno ng kalkulasyon. Sinabi niya kay Rodrigo na tapos na ang libing. Bukas ay alisin na niya ang itim na laso. Nagpahanap na siya ng isang teacher sa elementarya sa kabilang bayan. Malusog ang katawan, malamang madaling manganak. Linggong ito, kailangan niyang pumunta para makita ang babae. Lumingon si Rodrigo ng biglaan. Ang kanyang mga mata ay nag-alab habang tinitingnan ang kanyang ina. Bumuhunan siya ng matalim, tinanong ang kanyang ina kung mayroon pa siyang konsyensya habang ang kanyang asawa ay hindi pa naiinit ang kanyang kinunan. Ang ina ni Rodrigo ay hindi rin mapitagan, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan. Ang kanyang boses ay tumitibok sa pagitan ng kanyang mga ngipin, sinasabi na ginagawa niya ito para sa bahay na ito, para sa angkan. Siya ay isang kapitan, ipinagmamalaki ng buong kamag-anak. Ngunit kung walang magiging tagapagmana, ang tungkuling iyon ay walang saysay. Hindi niya maaaring hayaang mananda ang kanyang anak sa kalungkutan dahil lamang sa katapatan sa isang multo na hindi marunong manganak. Ang galit ay natigil sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Rodrigo ang kanyang sarili tulad ng isang duwarde. Nakipaglaban siya sa kaaway, hinarap ang mga panganib sa hangganan, ngunit bigo ng todo sa loob ng kanyang sariling tahanan. Naalala niya ang araw nang mamatay si Ana, isang aksidente sa trapiko na hindi inaasahan habang namimili siya.
Nang dumating siya sa eksena, ang bangkay nito ay malamig na. Ang mga kamay nito ay mahigpit na kakapit sa isang bag na kalaunan lamang nalaman niya na puno ng malilit na damit ng sanggol. Naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit bumili ito ng ganoon kahit na from the start ay nagbitiw na ang dalawa sa ideya ng pagkakaroon ng anak. Ang tanong na iyon ay nag-alingaw-ngaw pa rin sa loob ng 49 na araw na iyon tulad ng isang sikreto na walang sagot. Ang presensya ng kanyang ina at ate sa bahay sa panahong ito ay parang mga multo na sumisipsip ng huling bukas ng buhay mula sa kanya. Lumabas si Rodrigo sa balkonahe at nag-ilaw ng sigarilyo. Ang usok ng tabako ay naghalo sa usok ng insenso na lumilikha ng isang nakakakilig na amoy. Nararamdaman niya ang ganap na kalungkutan ang kanyang mga kasamahan sa hukbo ay palaging humahanga sa kanya bilang isang babaeng bakal, ngunit sino ang nakakaalam na sa loob ng uniforme ay isang kaluluwa na dumudugo. Nawala na niya si Ana, ang tanging taong naunawaan at nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Ngayon, mayroon lamang siyang walang laman na tungkulin sa pamilya at isang itim na kinabukasan na pinlano ng kanyang ina. Bigla, ang telepono sa kanyang bulsa ay malakas na nanginig, winasak ang katahimikan. Tumingin si Rodrigo sa screen, isang kakaibang numero na may area code ng isang kilalang maternity hospital. Nagdududa siya sandali at saka idinapit ang telepono sa kanyang tainga. Sa kabilang dulo ay ang boses ng isang batang babae, propesyonal ngunit may kasamang pagmamadali. Tinanong nito kung siya ba si Kapitan Rodrigo Santos, ang asawa ni Anastasia Villanueva Santos. Naramdaman ni Rodrigo na tumitigil ang kanyang puso sa isang tibok. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Sumagot siya nang may boses na halos walang tunog. Malinaw na ipinahayag ng babae sa kabilang dulo na ang kanyang asawa, si Anastasia Villanueva Santos, ay kararating lamang na nanganak ng isang malusog na sanggol na lalaki noong 2 araw na ang nakakaraan. Inimbitahan niya siyang magdala ng mga papeles at pumunta sa ospital kaagad para sunduin ang kanyang anak at tapusin ang mga proseso ng pagpapalabas ng ospital. Nakatayo ng walang galaw si Rodrigo, ang sigarilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig, nagkalat ang mga baga. Sa akala niya ay maling narinig niya o ito ay isang masamang biro ng isang tao. Sumigaw siya sa telepono, anong kaululan ang sinasabi ng babae. Ang kanyang asawa ay namatay na, eksakto 49 na araw na ang nakakaraan. Paano siya maaaring manganak? May maikling katahimikan mula sa kabilang dulo, kasunod ang tunog ng mga papel na gumagalaw. Kinumpirma ng nurse na ang medical record ay malinaw na nagsasaad ng pangalan ng pasyente bilang Anastasia Villanueva Santos, asawa ni Rodrigo Santos. Ang numero ng kanyang ID at numero ng telepono ay ganap na tumutugma. Binigyang diin pa ng nurse na ang pasyente ay pumasok sa ospital sa kondisyong emergency delivery. Lahat ng papeles na nilagdaan ng maaga ay pirmado ni Ana, kaya ngayon lamang nakipag-ugnayan sa kanya ang ospital ayon sa tamang proseso. Halos nahulog si Rodrigo ng kanyang telepono. Namatay si Ana, sarili niyang kinawitan, sarili niyang nakarinig sa libing. Kaya ang babaeng nasa ospital, ngayon sino siya? Bakit niya ginagamit ang pangalan ng kanyang asawa? Bakit may isang bata na ipinanganak ng eksakto sa ika-49 na araw ng pagkamatay ni Ana? Isang serye ng magkakahiwalay na pangyayari ay nagsimulang magkasama, ngunit sa pinakabaliw na paraan. Ang mga pagkakataong nawala si Ana nang walang maliwanag na dahilan, ang mga pera mula sa kanilang account na nawala, at ang bag ng damit na sanggol na nasa kanyang mga kamay nang maaksidente siya. Lahat ng ito ay tulad ng isang bagyo na sumulpot at pinunit ang madilim na kurtina ng pagdadalamhati. Hindi niya inabutan ang kanyang ina. Hindi niya pinalitan ang kanyang damit na panglibing. Si Rodrigo ay sumulong sa hagdan at iniwan ang pamilya sa kanilang mga sigaw na sumunod sa kanya. Sinimulang ang makina ng sasakyan. Ang tunog ng makina ay umugong sa gabi tulad ng isang hiyaw na sumisira sa puso. Kailangan niyang pumunta doon. Kailangan niyang makita ng sarili kung sino ang babae na nagpapanggap na kanyang asawa at mula saan nanggaling ang batang iyon. Sa kanyang kalooban,
Hindi alam ni Rodrigo kung dapat siyang matakot o umasa, ngunit isang bagay ang tiyak ang kanyang buhay mula sa sandaling ito ay ganap na magbabago. Mahigpit na kinupit ni Rodrigo ang manibela hanggang sa namutla ang kanyang mga kasukasuan, ang mga ugat ay nangitim sa kanyang braso. Ang tunog ng hangin na sumisinghot sa mga puwang ng bintana ng sasakyan ay parang mga hiyaw ng kanyang sariling kalooban sa ngayon. Sa isipan ni Rodrigo, ang sinabi ng nurse ay paulit-ulit tulad ng isang masamang kanta ang kanyang asawa ay nanganak, ang bata ay ipinanganak na at inimbitahan siyang sunduin ito. Ang mga salitang iyon ay dapat na maging pinakamagandang balita para sa isang lalaki pagkatapos ng 7 taon ng pagkapagod, ngunit ngayon ay parang isang matalas na tabak na humihiwa sa kanyang sugat na hindi pa naggagaling. Inindayog niya ang preno, ang sasakyan ay tumatakbo sa gabi sa dilim ng mga kalsada, iniiwan sa likuran ang bahay na nananatiling may usok mula sa seremonya ng 49 na araw. Bumubulong si Rodrigo sa kanyang lalamunan. Baliw, talagang baliw paano maaaring pumasok sa delivery room ang isang babaeng na ilibing ng malalim sa lupa? Paano maaaring manganak ang asawa na sarili niyang pinangalagaan sa libing, na sarili niyang iniyak sa tabi ng kabaong? Naalala niya ang bawat detalye ng tawag kanina lamang isang nakakilig na pakiramdam ang dumaan sa kanyang gulugod at ang mga balahibo sa kanyang leeg ay natayo. Naalala niya ang mukha ni Ana sa mga huling araw ng kanyang buhay. Siya ay lubos na pumayat, maputla, at palaging may isang bagay na palihim at hindi mapakali. May ilang beses na nakita niya si Ana na nakatingin sa kanya nang may tingin na parehong maawain at puno ng nakatagong kahulugan. Ngunit nang tanungin niya ito, ang babae ay ngumingiti lamang at nagsabing pagod lamang dahil sa mga gamot. Posible bang si Ana ay naghanda na ng isang planong hindi niya alam? Isang manipis na baliw na pag-asa, manipis tulad ng isang sinulid, ay nagsimulang magningning sa kanyang nagtatagal na dibdib. Nagpabulaan niya ang kanyang sarili ng mga imposibleng kaisipan, baka ang taong nasa ilalim ng lupa ay hindi si Ana, baka nagkunwari siyang namatay para maisagawa ang isang uri ng himala. Ngunit ang lohika ng isang sundalo ay agad na tumatampal sa kanyang sarili. Kinilala niya ang bangkay, nakita niya ang mga kilalang peklat sa katawan ng kanyang asawa pagkatapos ng aksidente. Walang pagkakamali doon. Huminto ang sasakyan sa harap ng maternity hospital. Bumaba si Rodrigo, ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng may ilaw-ilaw ngunit puno ng determinasyon. Hindi niya nahubad ang itim na laso ng pananaragi sa kanyang dibdib at dumiretso sa malaking lobby na may hitsura ng isang taong nasisiraan ng ulo. Ang malinaw na liwanag ng neon ng ospital ay naging masakit sa kanyang mga mata. Ang matapang na amoy ng disinfectant ay agad na pumasok sa kanyang ilong na nagpataas ng pagduduwal. Sinalugso niya ang counter ng reception, mahigpit na tinampal ang kanyang kamay sa mesa na nagulat sa batang empleyado. Sumumpit si Rodrigo, ang kanyang hininga ay bibo-bibo. Tinanong ang silid ng pasyenteng si Anastasia Villanueva Santos. Nang makita ng nurse ang itim na laso sa kanyang dibdib ay bahagyang natulala. Ang kanyang tingin ay nagpakita ng pagkabigla at kalituhan, ngunit sinisuri pa rin niya ang computer at itinuro ang direksyon patungo sa recovery room sa 2 palapag. Bawat hakbang ni Rodrigo paakyat ng hagdan ay tila nakaramdam ng 1,000 kilo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang tunog ng dugo na nagpapiga sa kanyang sentido ay mariing narinig. Natatakot siyang harapin ang katotohanan. Natatakot na lahat ito ay isang saklaw na pagkakamali ng sistema ng computer, ngunit mas natatakot pa siya kung ito ay isang masansan Ruth na pakana ng isang tao. Nang tumayo sa harap ng pintuan ng recovery room, si Rodrigo ay huminto. Huminga siya ng malalim para makuha ang huling bahagi ng kanyang katinuan. Sa pamamagitan ng malagim na salamin, nakita niya ang silweta ng isang babaeng nakahiga sa kama, at sa tabi nito ay isang maliit na kuna na may pulang tela. Itinulak ni Rodrigo ang pintuan, ang tunog ng mabagal na bisagra ay tumunog sa katahimikang espasyo. Ang babae sa kama ay bahagyang gumalaw, dahan-dahang lumingon sa direksyon ng pintuan. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Rodrigo ay parang gumuho, ang oras ay natigil sa isang walang katiyakang espasyo. Ang nakahandusay doon ay hindi si Ana.
Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, kahit pagod at nanlumo pagkatapos ng panganganak, agad na nakilala niya. Iyon ay si Isabel. Ang una niyang pag-ibig na kanyang inilibing sa nakaraan 10 taon na ang nakakaraan. Nakita ni Isabel si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay malakas na nagbago at pagkatapos ay tumigil sa itim na laso sa kanyang dibdib. Nangangatal siya. Ang kanyang boses ay halos walang tunog. Tinanong niya si Rodrigo kung bakit siya ang nakalibing na pananaragi nasaan si Ana. Bakit hindi dumating si Ana para sunduin siya ayon sa nangako. Naramdaman ni Rodrigo na ang kanyang lalamunan ay natuyo, hindi siya makapagsalita. Ang katotohanan ay nagpapakita sa harap niya ng walang hihiyang brutal. Tumingin siya sa bata sa kuna, ang sanggol ay mahinahong natutulog, ang mga labi ay nakatupok, at ang matangos na ilong ay kapareho ng mga larawan ng kanyang sariling kabataan. Isang kakaibang koneksyon ng dugo ay bumangon sa kanyang dibdib na nagpahina sa kanya. Tumingin siya kay Isabel at pagkatapos ay sa bata ang kanyang utak ay sumabog sa libu-libong tanong na walang sagot. Bakit buntis si Isabel? Bakit ginamit niya ang pangalan ni Ana para pumasok sa ospital? At bakit kaayon ng sanggol sa kanya? Nang makita ni Isabel ang nangamamanglaw na mukha ni Rodrigo, ay nagsimulang magpanik siya. Sinubukan niyang umupo, ngunit ang sakit pagkatapos ng panganganak ay nagpahina sa kanya. Umiyak siya, at muling tinanong si Rodrigo kung nasaan si Ana. Nangako daw ito na siya ang unang magbubuhat sa batang ito. Nag-ayos daw ito ng lahat para maipanganak ang bata ng may legal na katayuan. Lumakad si Rodrigo nang papalapit sa kama. Ang kanyang malalaking kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng kama para hindi siya mapaluhod. Tumingin siya kay Isabel nang may titig na puno ng hindi masukat na sakit. Ang kanyang boses ay paos at naging basag-basag na nang ibalita niya na namatay si Ana sa aksidente ng eksakto 49 na araw na ang nakakaraan. Tumigil ang iyak ni Isabel. Tumingin siya sa kanya nang puno ng pagtatanggi. Ang kanyang mukha ay namutla na parabang wala ng kahit isang patak ng dugo. Ang hangin sa silid ay naging mabigat at makipot na halos hindi mahinga. Naramdaman ni Rodrigo ang kanyang kalooban na walang laman. Isang walang hanggang sawa ay umahon. Napagtanto niya na ang kanyang yumaong asawa ay tahimik na nag-ayos ng isang malaki at masakit na plano para mag-iwan sa kanya ng isang maagang buhay, isang patuloy na ikinakapit na hindi niya maisagawa. Lumingon siya sa bata muli, ang mainit na luha ay dahan-dahang dumulo sa pisngi ng kapitan ng hukbong katihan. Ang batang ito ay ang kristal ng isang lihim na nagpapabago-bago ng langit at lupa, isang huling regalo na puno ng sakit na ibinigay ni Ana sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang buong buhay para maihatid ito sa kanya. Nakatayo si Rodrigo doon, sa pagitan ng dalawang babae, isa na nakabaon na sa lupa at isa na buhay na may anak niya. Naramdaman niya ang pagkaligaw sa gitna ng isang labirinto ng kapalaran at ang tanging daan papalabas ay ang harapin ang sakit na ito. Ang mga luha ni Isabel ay unti-unting humupa. Naiwan lamang ang mga naputol na pag-iyak sa puting silid ng ospital kung saan ang buhay ay kararating lamang na umusbong sa ibabaw ng isang kamatayan na hindi pa lumilikas ang luntiyang damo sa libingan. Umupo si Rodrigo sa maliit na upuan sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nagkakapit sa isa't isa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng tela ng kanyang uniforme. Tinitingnan niya si Isabel, ang babae na dating minahal niya ng buong puso, na ngayon ay nagkukwento tungkol sa babae na kanyang ipinagbibigay galang at kasama ng 7 taon. Nagsimula si Isabel ng may mahinang boses 1 taon na ang nakakaraan nang siya ay nag-aaligaga sa gitna ng isang sira-sirang pag-aasawa at ang sakit ng pagkawala ng kakayahang maging ina ng natural. Si Ana ay biglang lumitaw tulad ng isang anino sa maliit na coffee shop kung saan nagtatrabaho si Isabel. Sinabi ni Isabel na noong una ay natakot siya, akala niya pupunta si Ana para makipagsuntukan o manghamak sa dating katipan ng kanyang asawa, ngunit hindi lumuhod si Ana ng direkta sa gitna ng araw.
Ang mga manipis na kamay nito ay humawak sa laylayan ng damit ni Isabel at umiyak ng labis. Sinabi ni Ana kay Isabel na alam na niya na hindi siya maaaring mabuhay ng matagal. Alam na ang nasiraan niyang bahay bata ay hindi na kailanman magbibigay ng isang anak kay Rodrigo. Nag-imbestiga si Ana tungkol kay Isabel. Nalaman na si Isabel ay nag-iisa rin at nagnanasa ng isang anak. Kaya nagbigay ang babae ng isang baliw na alok. Nakiusap siya kay Isabel na magdalang tao bilang kahalili sa pamamagitan ng sariling sinapupunan ni Isabel at ng binhi ni Rodrigo. Ngunit sa ilalim ng pangalan ni Ana para ang bata ay magkaroon ng legal na pamilya. Nang marinig ito ni Rodrigo, naging manhid ang kanyang mga tainga. Ang kanyang dibdib ay tila pinigaan ng isang bato na libu-libong kilo. Hindi siya makahinga. Naalala niya noong 2 taon na ang nakakaraan. Sa isang hapon ng ambon, nag-insisting pumunta si Ana sa isang fertility clinic para mag-imbak ng kanyang binhi. Noon ay sinabi ni Ana na ito ang huling pag-asa ng dalawa. Nasusubukan niya pang palakasin ang kanyang katawan para sa IVF. Sunod ni Rodrigo sa asawa, ginawa niya ang lahat ng mga proseso ayon sa tagubilin. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, at muling nagsalita si Ana ng may kalungkutan na sinabi ng doktor na masyadong mahina ang kanyang katawan para tiisin ang proseso ng pag-stimulate at paglalagay ng embryo, kaya kailangang ipagpaliban ang plano. Lubos siyang nagtiwala kay Ana, maging ay naramdaman niya ang bahagyang kaginhawaan dahil hindi niya gustong maghirap pa ang kanyang asawa. Lumabas na lahat ito ay isang perpektong drama na idirekta ni Ana. Tahimik niyang ninakaw ang pag-asa niya para maihatid ito sa ibang babae. Ang pagkabigla ni Rodrigo ay dahan-dahang nagbago sa isang kalungkutang nakasakal nang napagtanto niya kung gaano kalalim ang kahihiyang tiniis at kalungkutang nararamdaman ni Ana para makapagpababa ng sarili at pumunta sa dating pag-ibig ng kanyang asawa para humingi ng tulong. Tinanggap nito ang pagbabahagi ng lalaki nito, pagbabahagi ng dugo ng kanyang asawa sa ibang babae, para lamang matiyak na sa panahon ng kanyang pag-alis, hindi kailangang mabuhay si Rodrigo sa kalungkutan at mapagalitan ng pamilya. Nakita ni Isabel ang nabaluktot na mukha ni Rodrigo sa sakit at lalo itong nag-alala. Nagpatuloy siya sa iyak, sinabi na sa una ay matapang niyang tinanggihan dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa lalaking nagpabaya sa kanya 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang katapatan at kaawa-awang hitsura ni Ana ay nagpapahina sa kanya. Sinabi ni Ana kay Isabel na ito ang tanging paraan para matubos niya ang kanyang kasalanan sa angkan ng kanyang asawa at ang paraan din para si Isabel ay magkaroon ng isang bata na may dugo ng lalaking tanging minahal niya. Ginamit ni Ana ang lahat ng kanyang natitirang ipon, maging ipinagbili ang kanyang pinakamahal na mga alahas para bayaran ang lahat ng gastos ni Isabel mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Mahigpit na ipikit ni Rodrigo ang kanyang mga mata. Ang larawan ni Ana na may mapagmahal ngunit malungkot na ngiti ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Naramdaman niyang siya ay isang salarin, isang walang malasakit na asawa na iniwan ang kanyang may bahay na mag-iisa sa gitna ng mahirap na buhay, na kailangan nitong harapin ng mag-isa ang isang plano na lampas sa kakayahan ng isang babae. Iniwan niya si Ana na harapin ang panghihiya ng kanyang ina, hayaang matagalan nito ang pangungutya na puno na walang bunga, habang tahimik na nag-aayos si Ana ng landas para sa kasayang kinabukasan ng kanyang asawa na wala na siya. Nang makita ni Isabel ang natigil ni Rodrigo, lalo siyang namighati. Inilabas niya mula sa ilalim ng unan ang isang maliit na librong may magaspang ng asul na takip. Sa takip ay mayroon pang nakadikit na maliit na kasal na larawan ni na Rodrigo at Ana. Ibinigay ni Isabel ang notebook sa kanya gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig pa sa pagod. Sinabi na ito ang talaarawan na isinulat ni Ana sa nakalipas na 1 taon. Bawat araw ay may naitala itong mga mensahe para sa kanya at para sa bata. Sinabi ni Ana na kung hindi niya maaabutan ang araw na ipanganak ang sanggol, ibigay ang notebook na ito mismo sa kanya
para maunawaan niya kung bakit ganoon ang ginawa niya. Tinanggap ni Rodrigo ang notebook, naramdaman na tila hinawakan niya ang natitirang init ng kanyang yumaong asawa. Isang malamig at mainit na pakiramdam ay sabay-sabay na dumaan sa kanyang kalooban. Tumingin si Isabel sa kanya nang may komplikadong tingin at pagkatapos ay mahinahon siyang nagtanong ng isang katanungan na nagpapabigat sa dibdib ni Rodrigo. Anong gagawin mo sa amin at sa batang ito? Rodrigo? Hindi nasagot ni Rodrigo. Mahigpit lamang niyang kinupit ang notebook. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay nakatingin sa batang matulog ng maayos sa kuna. Isang piraso ng nakaraan ay katapos lamang na mahanap, ngunit pinalala nito ang larawan ng kanyang buhay at lalo itong nagulo at magulo kaysa dati. Napagtanto niya na hindi lamang siya may utang sa buhay ni Ana, kundi may utang din siya sa kapalaran ni Isabel at sa katotohanang mararamdaman ng batang ito na maaaring hindi niya kayang harapin ng tuwid sa buong buhay niya. Si Rodrigo ay nanatiling walang galaw sa matigas na bangkong kahoy sa pasilyo ng ospital. Ang liwanag ng neon sa itaas ng kanyang ulo ay nagbibigay ng malamig at maputlang liwanag. Ang asul na notebook sa kanyang kamay ay mabigat. Bawat manipis na pahina ay nagtatago ng isang langit ng bagyo na tahimik na tiniis ni Ana sa loob ng 7 taon. Binuksan niya ang unang pahina, lumabas ang maayos na sulat ng kanyang asawa, lumabo sa mainit na luha na kararating lamang na bumagsak. Isinulat ni Ana ang tungkol sa unang araw na naging manugang siya, ang panandaliang kaligayahan, bago ipinabatid ng doktor na mayroon siyang matinding endometriosis na permanenteng hindi makapagsilang. Bawat linya ay parang mga kutsilyo na tumataga ng direkta sa puso ni Rodrigo. Ikinuwento ni Ana ang mga hapunang may luha noong tinitingnan ng biyenan ang kanyang patag na tiyan at nagbubulalas ng mapait na salita. Malas ang pamilyang ito para mapunta ang ganitong uri ng babae na walang bunga. Isinulat niya ang tungkol sa obsesyon sa bawat gabi ng pag-uwi. Nang marinig ang buntong hininga ni Rodrigo sa kabilang gilid at nasasaktan ng husto, ibinibilang niya ang sarili niya bilang isang salarin na nagpapahirap sa kanya na walang sariling anak. Nang mabulat si Rodrigo, napagtanto niya na kailanman ay nakikita niya lamang ang kabaitan at pagtitiis ng kanyang asawa, ngunit hindi niya natuklasan na sa likuran ng ngiti na iyon ay isang kaluluwa na matagal nang nasira. Ang pagmamahal na ipinagkaloob nito sa kanya ay kapwa dakila at bulag na hanggang sa sukdulan. Mas gugustuhin nitong ibigay siya sa iba kaysa hayaang mabuhay siya nang walang anak. Nang mabasa niya ang mga pahina tungkol sa pagkikita kay Isabel, naramdaman ni Rodrigo na tumigil ang kanyang puso. Maingat na inilalarawan ni Ana ang eksena kung paano siya pumunta sa lugar na pinagtratrabahuhan ni Isabel. Lubos na kinailangan niyang labanan ang sarili bago siya lumuhod sa harap ng dating katipan ng kanyang asawa. Isinulat niya na alam niyang si Isabel lamang ang babae na tunay na minahal ni Rodrigo, nang malalim sa dugo lamang ni Isabel ang nararapat na mapagsamang dugo ng kanyang asawa para lumikha ng pinakaperpektong bagong buhay. Inamin ni Ana na siya ay nagselos. Nasaktan siya ng husto na maisip ang ibang babae na nagdadala ng binhi ng kanyang asawa. Ngunit ang takot na mapagalitan si Rodrigo ng mga tao ay mas malaki pa sa kanyang pagiging makasarili bilang isang babae. Isinulat niya na humihingi siya ng tawad kay Isabel, humihingi ng tawad kay Rodrigo. Tinanggap niya ang pagiging multo na nakatayo sa likuran ng kanilang kaligayahan, basta't makakuha si Rodrigo ng isang anak na magpapatuloy ng angkan. Niyakap ni Rodrigo ang kanyang sariling dibdib, ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Siya ay isang kapitan ng hukbong katihan, nakaharap sa mga baril ng kaaway nang hindi umurong ni isang hakbang. Ngunit ngayon ay naramdaman niya ang kanyang sarili bilang isang coward at isang bulag. Nasaan siya nang ang kanyang asawa ay kailangang lumuhod sa iba? Nasaan siya nang ubos-ubos niya ang huling natitirang ipon para bumili ng isang kinabukasan para sa kanya na wala na siya? Ang kahusayan ni Ana ay napakalaki dinaig nito
ang pagmamalaki ng isang lalaki at pinilit siyang mapagtanto na hindi niya kailanman naunawaan ang sakit na nakaakma sa puso ng kanyang asawa sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama. Ang mga huling pahina ng notebook ay nagsimulang lumabo at basag. Marahil nang isinusulat ang mga ito ay nalalaman na ni Ana na hindi na kaya ng kanyang katawan. Pinagbilinan niya si Rodrigo na mahalin ang bata, iginagalang si Isabel dahil tinanggap nito ang pagkawala ng karangalan para matupad ang kanyang huling kahilingan. Isinulat ni Ana na kung darating ang araw na wala na siya, huwag siyang mapuot sa kanya, ituring ang bata bilang huling regalo niya sa lalaking pinakaminahal niya sa buhay. Inilugmok ni Rodrigo ang kanyang ulo sa 2 kamay. Ang mga nautal na pag-iyak ay tumalab sa gitna ng walang tao na pasilyo. Naramdaman niya ang kanyang sarili bilang isang salarin na nakatayo sa harap ng dakilang kabaitan ni Ana, isang utang ng dugo at katawan na hindi niya mababayaran kailanman. Sa parehong sandali, ang tunog ng matataas na sapatos na gumagapang sa marmol na sahig ay tumalab, winasak ang mapanglaw na katahimikan. Itinangad ni Rodrigo ang kanyang ulo, ang kanyang pula at mamasa-masang mga mata ay hindi pa nahuhugasan nang makita na ang anino ng kanyang ina at Ate Cora ay nagmamadaling dumarating. Ang ina ni Rodrigo ay naglalakad at bumubulong ng pag-utos. Sinasabi na ang baliw na batang ito ay tumalikod nang walang paalam sa libing ng kanyang asawa at pumunta sa maternity hospital para sa anong layunin. Nang makita ng kanyang ina si Rodrigo na nakaupo sa harap ng pintuan ng recovery room at sa tabi nito si Isabel na lumalabas na may hawak na sanggol para hanapin ang isang nurse, ang kanyang ina ay natigilan na parang natutukin. Napalak ang mga mata ng kanyang ina kay Isabel at pagkatapos ay sa sanggol sa kanyang mga kamay nagbago ang kanyang mukha mula sa gulat patungong sukdulan na galit. Itinuro ng kanyang ina ang daliri sa mukha ni Isabel. Ang kanyang boses ay tumitibok sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Tinanong si Rodrigo kung ano ang ganitong uri ng babae at bakit siya narito. Tinanong niya kung ang sanggol ay sa kanino at bakit halatang kamukha niya ang bata. Nagdagdag din si Ate Cora sa mapait na tono. Hala, si Rodrigo pala bagong libing pa lang ng asawa ay dali-daling dinala na ang dati niyang kabit para manganak. Niloloko pala niya ang buong pamilya nang matagal na. Tumayo si Rodrigo nang biglaan, harang siya sa pagitan ng kanyang ina at ni Isabel. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang mga matang nasusunog ay tumingin ng diretso sa kanyang ina na nagmamadaling nagagalit. Nagsimumula siyang nang may mababang boses na puno ng maraming taon ng pinigil na galit. Itumba ninyo iyan. Ito ang ospital. Hindi ito isang palengke para gumulo dito. Ang ina ni Rodrigo ay hindi huminto. Binihisan niya si Isabel ng direkta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tanong kung nagnanais siyang pumasok sa angkan ng Santos gamit ang sanggol na ito. Mabilis na tumakbo si Ate Cora para hawakan ang bata para tingnan kung totoo ito. Ngunit nagsimulang umiyak ang sanggol ng malakas dahil natakot. Si Isabel ay nandilim ang dugo. Inurong ang sanggol sa kanyang dibdib, lumayo ng patungong sulok, ang kanyang mga matang may luha ay naghahanap ng tulong mula kay Rodrigo. Naramdaman ni Isabel ang kahihiyan, isang kahihiyaang dumating hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto, nang maakusahan siya ng pagnanakaw ng asawa sa lugar na sagrado kung saan kararating lamang niyang tanggapin ang isang bagong buhay. Gusto niyang sumigaw na hindi siya ang third party, ginagawa lamang niya ang huling kahilingan ng yumaong babae. Ngunit ang kanyang lalamunan ay natigil, hindi maitawid kahit isang salita. Humakbang si Rodrigo ng isa, ang matangkad na katawan ng kapitan ay nagharang sa pagitan ni Isabel at ng mga insulto ng pamilya. Ang kanyang mukha ay naging matigas, ang kanyang mga mata ay nasusunog habang tumingin ng diretso sa kanyang ina. Isang tingin na naglalaman ng pagkabigo at pinigil na galit na nakolekta sa napakaraming taon. Matapang na sinabi ni Rodrigo sa kanyang ina at ate na tumigil na agad. Tinawag niya silang tumahimik. Ito ang ospital, hindi ito isang lugar para gumulo. Ang sanggol na ito ay kanyang anak at nangyari ito dahil mismo si Ana ang nag-ayos nito. Alam ba ng kanyang ina
kung gaano nahirap si Ana dahil sa kanyang mga masamang salita. Ang ina ni Rodrigo ay nagpatuloy. Hindi siya pumayag pang makinig. Nagsimulang bumaling ang kanyang galit laban sa mga taga-simbahan at mga doktor. Sinabi niya na ang mga papeles ay maaaring palsipikado ni Isabel para lokohin ang ospital. Hindi niya maaaring hayaang ang isang batang hindi malinaw ang pinagmulan ay makapagpadumi sa angkan ng Santos. Ang alinlangan at pagiging malupit ng kanyang ina ay nagpainit pa ang puso ni Rodrigo. Tumingin siya kay Isabel, nakita niya ang babae na umiiyak ng walang tunog, ang sakit ay hayag sa bawat alon ng kanyang liitan na balikat. Ang si Isabel ay hindi kailanman inisip na ang pagtulong sa isang sawing babae ay magdadala sa kanya sa ganitong mabigat na sitwasyon. Naramdaman ni Rodrigo ang kanyang puso na nasasaktan, ang sakitong ito ay mas matindi kaysa sa tama ng bala sa larangan ng digmaan. Napagtanto niya na kung hindi siya magiging matatag, si Isabel at ang sanggol ay madudugmok ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng makipot na pag-iisip. Lumapit si Rodrigo kay Isabel, inilagay ang kanyang malalaking kamay sa nanginginig na balikat nito, isang magaan na haplos, ngunit naglalaman ng tahimik na pangako. Ang tingin ni Rodrigo sa kanyang ina ay wala ng kahit isang bahagi ng pagpaparaya. Matapang niyang ipinropretsta na ang sinuman pang mangahas na insultuhin si Isabel at ang sanggol ay huwag magulat kung putulin niya ang relasyon. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang ina. Kinumpirmang ito ang kanyang anak at ang huling pahiwatig ni Ana. Sinuman na nag-insult sa kanila ay nag-i-insult din sa kanya at sa kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Ang hangin sa pasilyo ay naging mabigat. Isang bagong labanan ang nagsimula. Ngunit sa pagkakataong ito, si Rodrigo ay hindi na ang sundalo na nakatayo sa labas ng laban. Pinili niyang tumayo sa panig ng sawing buhay at ng babae na nagtitiis ng walang katarungang kahihiyan dahil sa kanya. Ang pintuan ng silid ng ospital ay malakas na nagsara sa harap ng ina ni Rodrigo at si Ate Cora, hinahadlangan ang mga masamang sigaw sa labas, ang pasilyo na malamig. Ang espasyo ay biglang nahulog sa isang nakakakilig na katahimikan, naiwan lamang ang mabilis na paghinga ni Rodrigo at ang naputol na pag-iyak ni Isabel. Nakatayo si Rodrigo na nakasandal sa pintuan, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na kumapit sa bakal na barandilya para hindi matumba. Ang kanyang dibdib ay pumalpak ng sabay sa bawat iyak ng babae sa kama. Tumingin siya kay Isabel, nakita niya siyang mahigpit na niyayakap ang sanggol, ang maputlang mukha ay nagpapakita ng kahihiyan, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang katibayan. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo, ang kanyang boses ay paos. Tinanong niya si Isabel kung bakit isang babaeng katulad niya na nakaranas na ng napakaraming sakit ay pumayag na sumugal sa baliw at mapanganib na dramang ito ni Ana. Tumingin si Isabel sa kanya, ang luha ay dumalo nang walang humpay sa kanyang payat na pisngi. Nagsimula siyang magsalita sa boses na sapat lamang para marinig ng dalawa. Pagkatapos niyang lisanin si Rodrigo, 10 taon na ang nakakaraan, nakaranas siya ng maikli ngunit puno ng karahasan at luha na pag-aasawa. Ang resulta ay isang nasiraan ng loob na pagkawala ng bata na matagal na niyang inaasahan. Namuhay siya sa mga taon na parang walang buhay. Hanggang sa lumitaw si Ana na may hindi kapani-paniwalang alok na iyon. Inamin ni Isabel na sa una ay lubos niyang kinasuklamang ideya. Ngunit nang marinig niya si Ana na nagsalita tungkol sa pag-iimbak ng binhi ni Rodrigo, tungkol sa naglalagablab na pagnanasa ng isang babaeng malapit ng mamatay na gustong mag-iwan ng dugo para sa kanyang asawa, natiyak ni Isabel. Napagtanto niya na hindi lamang ito pagtulong, kundi ang paraan para mabayaran ang isang utang ng kabataan, isang utang na 10 taon na niyang kinakarga. Ang pagdadala ng bata gamit ang sarili niyang sinapupunan at ang binhi ng lalaking tanging niyang minahal ay naging tanging pagkakataon para muling mahanap ang kahulugan ng buhay, para maranasan ang pagiging isang ina, kahit ang katayuang iyon ay hiniram lamang mula sa iba. Tahimik na nakinig si Rodrigo kay Isabel habang inilalabas nito ng isa-isa ang mga lihim na nakabaon sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang isang walang tinig ngunit malaking sakripisyo.
Ipinagpatuloy ni Isabel si Ana ang nag-ayos ng lahat mula sa paghanap ng tamang ospital hanggang sa paglilipat ng lahat ng kanyang natitirang ipon sa isang hiwalay na account para sa gastos ni Isabel. Hindi lamang ang mga pera ang inihanda ni Ana, kundi pati na rin ang isipan ni Isabel, isinanguni sa kanya, isa-isa ang mga gawin ni Rodrigo, ang paraan para harapin ang biyenan kung malantad ang sitwasyon. Ang sobrang pagiging handa ni Ana sa antas ng pagka-extreme ay kapwa humanga at nakadagdag sa kalungkutan ni Isabel. Pumayag siyang sumali sa laruan na ito nang may kaisipan ng isang katawang tao, tinanggap ang pagiging nasa anino para maipagpalit ang isang bagong buhay na may dugo ng lalaking tanging niyang minahal. Gayunpaman, nang ang bata ay tunay na naroroon ng buhay at buo, nang ang buhay na iyon ay lumaki sa loob ng kanyang tiyan, sa loob ng 9 na buwan, ang instingtong pagiging ina ay bumangon ng malakas na lampas sa kanyang kontrol. Nasiklab siya sa pagitan ng pangako sa yumaong babae at ng damdaming nauugnay sa dugo na umaapaw sa kanyang ugat. Alam niya, ayon sa tahimik na kasunduan kay Ana, pagkatapos niyang manganak, kailangan niyang maglaho para ang bata ay maging opisyal na anak ni Rodrigo at ni Ana. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ang mukha ng sanggol na kapareho ni Rodrigo, naramdaman niyang sumasugat ang kanyang puso. Paano niya maaaring iabot ang sarili niyang laman at dugo sa iba, kahit si Rodrigo man? Paano siya makakaayon ng umalis habang ang batang ito ang tanging kaaliwan sa kanyang madilim na buhay? Ang paghihirap na ito ay nanggagalit kay Isabel, minsan gusto niyang dalhin ang bata at tumakas ng malayo, minsan gusto niyang manatili para protektahan ang sanggol mula sa masasamang salita ng pamilya ni Rodrigo. Nakita ni Rodrigo ang sakit sa mga mata ni Isabel. Naunawaan niya na labis na ang kanyang utang sa babaeng ito, isang utang na wala kahit anong katayuan o pera ang makakapagbayad. Lumapit siya. Gusto na sanang abutin ang kamay ni Isabel para palakasin ito nang bigla ay nagsimulang umiyak ang sanggol. Ang malakas at walang tigil na pag-iyak nito ay pumutol sa mapahiwatig na katahimikan ng silid. Nagmadali si Isabel at binaluktot ang bata pataas. Ang instingtong pagiging ina ay nagpapatingkad sa kanya na nakalimutan ang masakit na ugnayan mula sa panganganak. Nag-aabala siya sa muling pagbalot ng lampin ng sanggol. At sa panahong iyon, nang bahagyang nailipat ang maliit na damit, nakita ni Rodrigo ang isang pulang tanda na hugis kalakasing kamay sa likuran ng leeg ng sanggol. Ang buong katawan ni Rodrigo ay nataga tulad ng isang malakas na kuryenteng dumaan sa kanyang gulugod. Ang markang iyon ang hugis nito. Ang posisyon nito, kapareho ng tanda na dala niya sa sarili, isang katangiang minana mula sa angkan na hindi kayang ikangkilo. Ang isipan ni Rodrigo ay pumutok isang katotohanan na parehong malupit at kahanga-hanga ay sabay na dumating na nagpahina sa kanya. Ang batang ito ay nagdadala ng kanyang dugo. Ito ang kanyang anak na lalaki, ngunit bakit ang ina nito ay si Isabel? Bakit buntis si Isabel ng kanyang anak? Nang 10 taon ay hindi sila nagkita. Ang mga katanungan ay nagtatakbo sa isa't isa, sumisigaw sa isipan ng kapitan na veteranong sundalo. Tumingin siya kay Isabel at ang kanyang boses ay paos, buo-buong natutuong ng bawat piraso habang tinanong niya si Isabel kung bakit siya narito sa ilalim ng pangalan ni Ana, at sa huli, ano ba talaga ang sanggol na ito? Tumingin si Isabel sa kanya, ang luha ay nagpapatapon ng mahaba sa kanyang magaspang na mukha. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol na parang may gustong agawin ito. Ang kanyang boses ay mahina at sapat lamang para marinig ng dalawa. Sinabi niya sa kanya na huwag mataranta, ang lahat ay hindi tulad ng naiisip niya. Wala siyang ginagawang pagpapanggap bilang si Ana para makuha ang kahit ano. Si Ana mismo ang pumunta sa kanya. Si Ana mismo ang nag-ayos ng lahat ng ito. Humakbang si Rodrigo palikha. Ang kanyang likuran ay malakas na tampal sa malamig na kahoy na pintuan. Si Ana ang naghanap kay Isabel, ang mapagmahal at pasensyosang asawa ay nagpunta sa dating pag-ibig ng kanyang asawa para gawin ang isang kataksilan o isang sakripisyong baliw na hanggang sukdulan. Naalala niya ang mga pagkakataong palihim na napupunta si Ana sa doktor, ang mga reseta ng IVF
na sa akala niya ay sinubukan na ng babae matapos ang kabiguang masyadong mahina ang kanyang katawan. Lumabas na hindi ito kailanman sumuko, inilipat lamang ang layunin patungo sa ibang babae, ang isang babaeng alam niyang minahal ng kanyang asawa, ng malalim. Ang sakit at alinlangan ay naghaplit sa kalooban ni Rodrigo. Naramdaman niyang tulad ng isang bulag sa loob ng kanyang sariling pag-aasawa. Isang asawang nabigo na hindi nalaman na ang kanyang asawa ay tahimik na nagdidirekta ng isang dulang nagbabago ng kapalaran ng tatlong tao. Ang bagyo sa kalooban ni Isabel ay unti-unting humupa, naiwan lamang ang mga naputol na pag-iyak sa puting silid ng ospital kung saan ang buhay ay kararating lamang na umusbong sa ibabaw ng isang kamatayan. Umupo si Rodrigo sa maliit na upuan sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nagkakapit. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng tela ng kanyang uniforme. Tumingin siya kay Isabel, ang babae na dating minahal niya ng buong puso, na ngayon ay nagkukwento tungkol sa babae na kinalahok niya sa buhay sa loob ng 7 taon. Nagsimula si Isabel ng mahinang boses, 1 taon na ang nakakaraan nang siya ay nag-aaligaga sa gitna ng isang sira-sirang pag-aasawa at ang sakit ng pagkawala ng kakayahang maging ina ng natural. Si Ana ay biglang lumitaw. Sinabi ni Isabel na sa una ay natakot siya, akala niya ay darating si Ana para makipagsuntukan o manghamak sa dating katipan ng kanyang asawa, ngunit hindi lumuhod si Ana ng direkta sa kalagitnaan ng araw. Ang kanyang mahalumigmig na mga kamay ay humawak sa laylayan ng damit ni Isabel habang umiiyak ng labis. Sinabi ni Ana kay Isabel na alam niya na hindi siya maaaring mabuhay ng matagal. Alam niya na ang kanyang nasiraan ng bahay bata ay hindi na kailanman magbibigay ng isang anak kay Rodrigo. Nag-imbestiga si Ana tungkol kay Isabel at nalaman na si Isabel ay nag-iisa at nagnanasa ng isang anak, kaya nagbigay ang babae ng isang baliw na alok. Nakiusap siya kay Isabel na magdalang tao bilang kahalili sa pamamagitan ng sariling sinapupunan ni Isabel at ng binhi ni Rodrigo, ngunit sa ilalim ng pangalan ni Ana para ang bata ay magkaroon ng legal na pamilya. Nang marinig ito ni Rodrigo ay naging manhid ang kanyang mga tainga. Ang kanyang dibdib ay tila pinigaan ng isang bato na libu-libong kilo. Naalala niya noong 2 taon na ang nakakaraan, sa isang umagang maulap, nag-insisteng pumunta si Ana sa isang fertility clinic para mag-imbak ng kanyang binhi. Noon ay sinabi ni Ana na ito ang huling pag-asa ng dalawa na susubukan pang palakasin ang kanyang katawan para sa IVF. Sumunod si Rodrigo sa kanyang asawa, ginawa niya ang lahat ng mga proseso ayon sa tagubilin. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas at muling nagsalita si Ana ng may kalungkutan na sinabi ng doktor na masyadong mahina ang kanyang katawan para tiisin ang proseso, kaya kailangang ipagpaliban ang plano. Lubos siyang nagtiwala, maging ay naramdaman niya ang bahagyang kaginhawaan dahil hindi niya gustong maghirap pa ang kanyang asawa. Lumabas na lahat ito ay isang perpektong drama na idirekta ni Ana. Tahimik nitong ninakaw ang pag-asa para maihatid ito sa ibang babae. Ang pagkabigla ni Rodrigo ay dahan-dahang nagbago sa isang nakasasakal na kalungkutan nang napagtanto niya kung gaano kalalim ang kahihiyang tiniis at kalungkutang naramdaman ni Ana para makapagpababa ng sarili at pumunta sa dating pag-ibig ng kanyang asawa para humingi ng tulong. Tinanggap nito ang pagbabahagi ng kanyang lalaki, pagbabahagi ng dugo ng kanyang asawa sa ibang babae para lamang matiyak na sa panahon ng kanyang pag-alis, hindi kailangang mabuhay si Rodrigo sa kalungkutan at mapagalitan ng pamilya. Nang makita ni Isabel ang nabaluktot na mukha ni Rodrigo sa sakit, lalo itong namighati, nagpatuloy sa iyak. Sinabi na sa una ay matapang niyang tinanggihan dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa lalaking nagpabaya sa kanya 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang katapatan at kaawa-awang hitsura ni Ana ay nagpapahina sa kanya. Sinabi ni Ana kay Isabel na ito ang tanging paraan para matubos niya ang kanyang kasalanan sa angkan ng kanyang asawa, at ang paraan din para si Isabel ay magkaroon ng isang bata na may dugo ng lalaking tanging minahal niya. Ginamit ni Ana ang lahat ng kanyang natitirang ipon
maging ipinagbili ang kanyang pinakamahal na mga alahas para bayaran ang lahat ng gastos ni Isabel mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Mahigpit na ipikit ni Rodrigo ang kanyang mga mata, ang larawan ni Ana na may mapagmahal ngunit malungkot ng ngiti ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Naramdaman niyang siya ay isang salarin, isang walang malasakit na asawa na iniwan ang kanyang may bahay na mag-iisa sa gitna ng mahirap na buhay na kailangan nitong harapin ng mag-isa ang isang plano na lampas sa kakayahan ng isang babae. Nang makita ni Isabel na tahimik si Rodrigo, nag-ukol siya ng isang maliit na libro na may maramdamang asul na takip na kumukulay na ng gulanit mula sa ilalim ng unan. Sa takip ay mayroon pang maliit na kasal na larawan ni Rodrigo at Ana. Ibinigay ni Isabel ang notebook sa kanya gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig. Sinabi na ito ang tala-arawan na isinulat ni Ana sa nakalipas na 1 taon. Bawat araw ay may naitala itong mga mensahe para sa kanya at para sa bata. Tinanggap ni Rodrigo ang notebook. Nagmamasid si Isabel sa kanya ng may komplikadong tingin at pagkatapos ay mahinahon siyang nagtanong ng isang katanungang nagpabigat sa dibdib ni Rodrigo. Anong gagawin mo sa amin at sa batang ito, Rodrigo? Hindi nasagot ni Rodrigo. Mahigpit lamang niyang kinupit ang notebook. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay nakatingin sa batang matulog ng maayos sa kuna. Isang piraso ng nakaraan ay katapos lamang na mahanap, ngunit pinalala nito ang larawan ng kanyang buhay at lalo itong nagulo kaysa dati. Napagtanto niya na hindi lamang siya may utang sa buhay ni Ana, kundi may utang din siya sa kapalaran ni Isabel at sa katotohanang mararamdaman ng batang ito na maaaring hindi niya kayang harapin ng tuwid sa buong buhay niya. Nanatiling walang galaw si Rodrigo sa matigas na bangkong kahoy sa pasilyo ng ospital. Ang liwanag ng fluorescent sa itaas ng kanyang ulo ay nagbibigay ng maputlang liwanag. Ang asul na notebook sa kanyang kamay ay mabigat, bawat manipis na pahina ay nagtatago ng isang langit ng bagyo. Binuksan niya ang unang pahina. Ang maayos na sulat ni Ana ay lumabas, lumabo sa mainit na luha na kararating lamang na bumagsak. Isinulat ni Ana ang tungkol sa unang araw nang maging manugang siya, ang panandaliang kaligayahan bago ipinahayag ng doktor na mayroon siyang matinding endometriosis, permanenteng hindi makapagsilang. Bawat linya ay parang mga kutsilyo na tumataga ng direkta sa puso ni Rodrigo. Ikinwento ni Ana ang mga hapunang may luha nang tinitingnan ng kanyang biyenan ang kanyang patag na tiyan at nagbubulalas ng mapait na salita. Malas ang pamilyang ito para mapunta ang ganitong uri ng manugang na walang bunga, parang puno na walang dahon. Isinulat niya ang tungkol sa obsession sa bawat gabi ng pag-uwi. Nang marinig ang buntong hininga ni Rodrigo sa kabilang gilid at nasasaktan ng husto, ibinibilang niya ang sarili niya bilang isang salarin na nagpapahirap sa kanya na walang sariling anak. Nang mabulat si Rodrigo, napagtanto niya na kailanman ay nakikita niya lamang ang kabaitan at pagtitiis ng kanyang asawa, ngunit hindi niya natuklasan na sa likuran ng ngiti na iyon ay isang kaluluwa na matagal nang nasira. Ang pagmamahal na ipinagkaloob nito sa kanya ay kapwa, dakila at bulag na hanggang sa sukdulan. Mas gugustuhin nitong ibigay siya sa iba kaysa hayaang mabuhay siya nang walang anak. Nang mabasa niya ang mga pahina tungkol sa pagkikita kay Isabel, naramdaman ni Rodrigo na tumigil ang kanyang puso. Maingat na inilalarawan ni Ana ang eksena kung paano siya pumunta sa lugar na pinagtratrabahuhan ni Isabel. Lubos na kinailangan niyang labanan ang sarili bago siya lumuhod sa harap ng dating katipan ng kanyang asawa. Isinulat niya na alam niyang si Isabel lamang ang babae na tunay na minahal ni Rodrigo, nang malalim sa dugo lamang ni Isabel ang nararapat na mapagsamang dugo ng kanyang asawa para lumikha ng pinakaperpektong bagong buhay. Inamin ni Ana na siya ay nagselos. Nasaktan siya ng husto na maisip ang ibang babae na nagdadala ng binhi ng kanyang asawa. Ngunit ang takot na mapagalitan si Rodrigo ng mga tao ay mas malaki pa sa kanyang pagiging makasarili bilang isang babae. Isinulat niya na humihingi siya ng tawad kay Isabel,
humihingi ng tawad kay Rodrigo. Tinanggap niya ang pagiging multo na nakatayo sa likuran ng kanilang kaligayahan basta't makakuha si Rodrigo ng isang anak na magpapatuloy ng angkan. Niyakap ni Rodrigo ang kanyang sariling dibdib, ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Siya ay isang kapitan ng hukbong katihan, nakaharap sa mga baril ng kaaway nang hindi umurong ni isang hakbang. Ngunit ngayon ay naramdaman niya ang kanyang sarili bilang isang coward at isang bulag. Nasaan siya nang ang kanyang asawa ay kailangang lumuhod sa iba? Nasaan siya nang ubos-ubos niya ang huling natitirang ipon para bumili ng isang kinabukasan para sa kanya na wala na siya? Ang dakilang pagmamahal ni Ana ay napakalaki, dinaig nito ang pagmamalaki ng isang lalaki at pinilit siyang mapagtanto na hindi niya kailanman naunawaan ang sakit na nakaakma sa puso ng kanyang asawa sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama. Ang mga huling pahina ng notebook ay nagsimulang lumabo. Marahil nang isinusulat ang mga ito ay nalalaman na ni Ana na hindi na kaya ng kanyang katawan. Pinagbilinan niya si Rodrigo na mahalin ang bata. Iginagalang si Isabel dahil tinanggap nito ang pagkawala ng karangalan para matupad ang kanyang huling kahilingan. Isinulat ni Ana na kung darating ang araw na wala na siya, huwag siyang mapuot sa kanya. Ituring ang bata bilang huling regalo niya sa lalaking pinakaminahal niya sa buhay. Inilugmok ni Rodrigo ang kanyang ulo sa 2 kamay. Ang mga nautal na pag-iyak ay tumalab sa gitna ng walang tao na pasilyo. Naramdaman niya ang kanyang sarili bilang isang salarin na nakatayo sa harap ng dakilang kabaitan ni Ana. Sa parehong sandali, ang tunog ng matataas na sapatos na gumagapang sa marmol na sahig ay tumalab, winasak ang mapanglaw na katahimikan. Itinangad ni Rodrigo ang kanyang ulo, ang kanyang pula at mamasamasang mga mata ay hindi pa nahugasan nang makita na ang anino ng kanyang ina at Ate Cora ay nagmamadaling dumarating. Pag-uwi sa bahay ng walang pagtanggap ng maayos, nagmalasakit si Rodrigo na mapayapa si Ana. Umalis si Rodrigo sa silid ng ospital nang may magulo ang kaisipan. Kailangan niya ng panahon para intindihin ang lahat ng naganap, para makaisip ng paraan na harapin ang kanyang ina na tiyak na naghihintay para saktan siya. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling nawala sa paningin ng elevator ang kanyang uniforme, tahimik na umupo si Isabel nang matuwid. Ang kanyang mahinang mga kamay ay pag-iingat na nag-ipon ng ilang damit ng sanggol sa bag. Binaluktot niya ang sanggol pataas, mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib, tulad ng gustong gamitin ang buong buhay niya para protektahan ito. Tumingin si Isabel sa silid ng ospital ng isang beses pa sa lugar na nag-imbak ng mga sandali ng pagkabigla at pati na rin ang mga liham ni Ana na basang-basa ng luha. Pagkatapos ay lumakad siya sa pasilyo sa pamamagitan ng isang pag-ikot ng hagdan. Naglakad siya ng dahan-dahan, bawat hakbang ay isang nakasaklap na sakit mula sa sugat na hindi pa gumaling, ngunit ang kagustuhang palayain si Rodrigo ay nagpapatayo sa kanya ng tuloy-tuloy. Ayaw niyang maging pasanin nito ng isa pang sandali. Ayaw niyang ang lumang pagmamahal ay maging lason na muling makalalason sa buhay nito ng isa pang beses. Inalis ni Isabel ang bata nang papalabas sa patuloy na ambon ng hapon. Ang maliit na katawan ay nawala sa daloy ng mga taong nagmamadali, iniiwan sa likuran, ang isang gusaling huling hiling at isang lalaki na nag-iingat sa mga piraso ng tadhana. Nagpatakbo si Rodrigo papunta sa silid ng ospital tulad ng isang nasugatan na hayop. Ang pintuan ay malakas na tumalab sa pader na nagdulot ng isang malakas na tunog. Ngunit ang sagot nito ay ang nakakilig na katahimikan ng 4 na puting pader. Ang kama sa ikatlong palapag ay walang tao, ang kumot ay makinis at pati na rin tulad ng walang nakahandusay doon. Ang pabango ng gatas ng sanggol ay naglapay na sa pabango ng disinfectant. Umalis na talaga si Isabel. Dala-dala niya ang sanggol na may dugo niya na wala sa dagat ng mga taong nagmamadali sa labas tulad ng manipis na usok. Sumigaw si Rodrigo ng isang beses na puno ng kawalan ng kapangyarihan, malakas nitong tinampal ang bakal na gilid ng kama. Ang sakit mula sa kamao ay hindi kasing halaga ng pagkabiyak ng kanyang dibdib. Napagtanto niya na masyadong naantala siya, masyadong nagduda at hayaan ang anino ng nakaraan na hadlangan ang pagpipiit ng kasalukuyang kaligayahan.
Kinabukasan ng umaga, inilagay ni Rodrigo ang kahilingan ng matagal na pahintulot sa mesa ng kanyang commanding officer nang may matibay na mukha at mga matang pula sa buong gabing walang tulog. Hindi siya nagpaliwanag ng marami, sinabi lamang ng maikli na may mahalagang bagay ang pamilya na kailangang ayusin ng ganap. Paglabas ng kampo, naramdaman ni Rodrigo na hindi na siya ang kapitang sumusunod lamang sa utos. Siya ay isang ama, isang asawang lumalapit para hanapin ang kanyang kaluluwa. Sa kabilang dako, sa kanilang bahay, isang nakakatawang at malupit na iba pang eksena ang nagaganap. Ang resulta ng DNA test na tahimik na ginawa ng kanyang ina mula sa buhok ng sanggol sa ospital ay dumating. Ang sanggol ay tunay na anak ni Rodrigo. Ang saloobin ng ina ni Rodrigo at Ate Cora ay nag-ikot ng 180 degrees, ngunit ang pagbabago na iyon ay nagpainit pa sa tiyan ni Rodrigo. Ang kanyang ina ay nagsimulang magpalaganap sa mga kamag-anak ng balita tungkol sa isang apo na mula sa langit. Nagplano siyang isama ang bata sa bahay para paalagaan, ngunit hindi man lamang nagbanggit ng kahit isang salita tungkol kay Isabel. Sinabi ng kanyang ina kay Rodrigo na tapos na ang lahat. Ang babaeng si Isabel ay isa ring babae nang walang karangalan, ibigay lamang ang pera at sunduin ang bata, dalhin ito sa bahay para mapag-aralan nila. Ang angkan ng Santos ay hindi maaaring hayaang ang isang punla ng dugo nila ay mawalay sa labas, ngunit hindi rin maaaring tanggapin ang isang manugang na may nakaraang may asawa. Tumingin si Rodrigo sa kanyang ina, ang babaeng gumagamit ng buong buhay niya para sa pangalan ng pagmamahal habang dinadampi ang kanyang buhay niya. Ang kanyang puso ay nagiging malamig tulad ng naubos na baga. Sumiklab ang galit. Nagsimulang magsalita si Rodrigo sa gitna ng sala, tumingin ng diretsyo sa mata ng kanyang ina at ate. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may autoridad tulad ng ulog ng kulog bago ang isang bagyo. Inutusan niya silang tumigil sa masama at maruming planong iyon kaagad. Si Isabel ay hindi isang kalakal na mabibili at maibebenta ng pamilya niya gamit ang ilang maruming pera. Ang kanyang ina ay gusto na sanang supilin siya tulad ng dati, ngunit napigilan siya ni Rodrigo na may matigas na boses. Sinabi niya na ginamit ng kanyang ina ang kanyang pagiging malupit para ipilit ang pagkamatay ng isang magandang babae, hayaang mamatay si Ana sa sakit at pagod nang hindi naglakas loob na magbukas ng bibig. Ngayon ay huwag niyang abalahin ang pangalawang babae sa buhay niya. Ang mga salita na tulad ng malamig na tubig na biglang tinapon sa mukha ng kanyang ina ay nagulat sa kanya. Hindi nito mapaniwalaan na ang matiisin at mabait na anak nito ay kayang lumaban ng ganoon. Hindi naghintay si Rodrigo ng isa pang segundo, nag-impake siya sa isang lumang militar na bag at nagsimula ng paglalakbay na naghahanap sa mga lalawigan sa Hilaga. Umaasa siya sa ilang mahalagang pahiwatig mula sa notebook ni Ana, ang mga lugar na binanggit ni Isabel sa panahon ng pagkaligaw pagkatapos ng panganganak. Dumaan siya sa mga baybayin na bayan, sa mga pulalupang bundok. Sa bawat lugar na pinuntahan ay nagiiwan siya ng mga flyer at walang tigil na nagtatanong. Ang sentro ng kalooban ni Rodrigo ngayon ay hindi na pangungunawa sa nakaraan tunay na siyang lumaki sa papel ng isang tunay na lalaki. Pinili niya ang responsibilidad sa mga buhay. Pinili ang totoong damdamin para kay Isabel kaysa sa bulag na pagiging masunurin na nagdala sa kanya sa pagkawala ng lahat. Matapos mahigit 2 linggong paghahanap, sinundan ni Rodrigo ang impormasyon mula sa isang lumang kaibigan ni Isabel tungkol sa isang maliit na nayon sa baybayin ng Visayas kung saan si Isabel ay may isang malayo-layong kamag-anak na nakatira. Nagmaneho siya ng buong gabi. Nalagpasan ang mga mapanganib na pasong bundok, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa bawat sandaling naiisip niya ang magkasama na muling makita ang dalawa. Nang ang pulang takigsik ng paglubog ng araw ay bumaba sa malawak na karagatan, huminto si Rodrigo ang kanyang sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na may bubong ng pawid na nakatago sa mga puno ng niyog. Mula sa loob ng bakuran, ang malakas na iyak ng sanggol ay umingay. Kasabay nito ang nanginginig na awit ng pagpapatulog ng isang babae.
Bumaba si Ruth. Siya ay nag-aabala sa isang kamay na hawak ang sanggol, sa isa pang kamay ay nagbibigay ng apoy para painitan ang tubig para gawing gatas. Ang usok mula sa apoy ay masakit sa mata na nagpapula sa mga mata ni Isabel. Ang pagkakita ni Isabel sa matangkad na pamilyar na anino na nakatayo sa liwanag ng dapit hapon ay nagpahina sa kanya ng sandali. Sa akala niya ay nangangarap siya, kaya paulit-ulit siyang kumukurap. Nang napagtantong si Rodrigo nga ang tunay na nakaharap sa kanya, hindi siya tumakbo para yakapin ito, kundi lumayo ng kaunti, mahigpit na niyakap ang sanggol. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Nangatal siyang nagtanong bakit niya ito nahanap? Bakit hindi niya hayaan ang mag-ina na mamuhay ng mapayapa? Hindi nagsalita si Rodrigo ng kahit isang salita. Lumapit siya at ibinalot ang kanyang malalaking bisig na yakapin ng buo si Isabel at ang sanggol. Ang init mula sa kanyang katawan, ang pabango ng kanyang uniforme na naghalo sa amoy ng usok ng apoy ay lumikha ng isang pakiramdam ng kalinga na matagal nang hinahangad ni Isabel, ngunit palaging sinisikap na tanggihan. Sa kanyang mga bisig, si Isabel ay sa wakas ay sumuko sa lahat ng pagtutol. Inisandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Rodrigo at umiyak ng sabog tulad ng isang bata. Inilabas ang lahat ng hinanakit at pagod ng mga nakaraang araw. Yumuko si Rodrigo at hinalikan ang noo ng sanggol at pagkatapos ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Isabel nang may boses na matibay at mainit ng higit sa dati. Sinabi niya na hindi na kailangan pang pumunta kahit saan pa. Mula ngayon narito na siya at walang makakapaghiwalay sa kanila. Sa maliit na nayon sa baybayin na iyon, sa gitna ng tunog ng alon at amoy ng usok ng apoy, ang veteranong sundalo ay tunay na nahanap ang kanyang pinakatotoo at tunay na tahanan. Isang tahanan na itinayo sa katotohanan, pagmamahal at mahahalagang aral ng pagiging may sapat na gulang. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay umingay sa buong maliit na kalsada nang dalhin ni Rodrigo si Isabel at ang sanggol pabalik sa bahay sa lugar kung saan ang usok ng insenso ni Ana ay hindi pa ganap na nag-aalis. Ang pagpasok ni Isabel na may sanggol sa kanyang mga bisig ay agad na naging isang gatilyo na nag-alab sa naghihintay na apoy ng tsismis. Ang mga mapagmaasikong mga mata mula sa mga bahagyang nakadilat na bintana, ang mga masamang bulong ng mga matandang babae sa panulukan ng kalsada ay tulad ng mga karayom na pumupunit sa kanilang balat. Ang mga tao ay nagpapasa ng balitang mainit na mainit tungkol sa marangal na kapitan na bago pa man magdalawang buwan ay sumama na ang kanyang dating kabit na may anak na dala. Pinakunan ng loob ang yumaong asawa. Bumaba si Isabel mula sa sasakyan, ang kanyang mga paa ay nanginginig at humahawak sa matibay na bisig ni Rodrigo. Yumuko siya ng nakayuko para maiwasan ang mga matang tulad ng kutsilyo ng mga kapitbahay sa paligid. Sa kanyang kalooban ay bumabagabag ang isang kahihiyang tumalab hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Bawat hakbang papalabas sa bahay ni Ana ay parang isang kalapastanganan na hindi niya nais. Ngunit habang tinitingnan ang sanggol, sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan siyang maging matatag. Dahil kung siya ay bumagsak ngayon, ang kanyang sanggol ay malalaki sa gitna ng masasamang salita tungkol sa isang babaeng nakawin ng asawa ng iba. Naramdaman ni Rodrigo ang panginginig ni Isabel at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay malamig na dumaan sa mga nanonood na kapwa at sumalpak ang mga ito para lumayo. Ang presyur ay hindi lamang nagmumula sa mga kapitbahay, kundi kumakalat pati na rin sa unit kung saan nagtatrabaho si Rodrigo. Ang mga katrabaho at matalik na mga kaibigan na dating humahanga sa kanyang katapatan ay nagsimulang magpanatili ng distansya. Ang mga bulong tungkol sa asal at moral ng isang opisyal ay nagsimulang lumitaw sa mga pulong. May ilang direktang nagpayo sa kanya na ilayo si Isabel para mapanatili ang kanyang reputasyon, ngunit nanatili lamang si Rodrigo na tahimik at matibay tulad ng bakal ang tingin. Hindi siya nagpaliwanag, hindi nagdepensa gamit ang mga salitang puro, dahil alam niya na ang katotohanan sa notebook ni Ana ay masyadong sagrado para gawing pagkaing tsismis ng mga taong mausisa. Sa halip na umiwas,
nagpasya si Rodrigo na harapin ang sitwasyon ng direkta at malinaw sa paraan ng isang tunay na sundalo. Tahimik niyang inihanda ang isang simpleng ngunit marangal na seremonya ng kasal doon sa sala ng pamilya. Iniimbita ang pinakamatalik na mga miyembro ng pamilya at ilang lider ng kanyang unit na dumalo bilang saksi. Si Isabel ay nakasuot ng simpleng puting barot saya, ang kanyang magandang mukha ay sadlak lungkot ngunit maayos, nakatayo sa tabi ni Rodrigo na nakauniporme. Ang isang bagay na nagpahina sa lahat ng naroroon ay ang altar ni Ana na nananatiling nasa pinakamarangal na posisyon. Ang larawan nito ay pinalamutian ng sariwang mga bulaklak na tila siya mismo ay ngumingiti ng may katuwa para sumaksi sa araw na ito. Tumayo si Rodrigo sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa, nagsinunog ng isang insenso at pagkatapos ay lumingon sa lahat ng tao nang may tingin na puno ng matibay na determinasyon. Inihayag niya na ang kaligayahang ngayon ay hindi isang kataksilan, kundi isang pagpapatuloy ng huling hiling ni Ana, ang pinakadakilang babae na kanyang nakilala. Kinumpirma niya na si Isabel ay hindi ang third party, siya ang inang nag-alay ng kanyang karangalan para maiingat ang dugo ng angkan ng Santos, ayon sa pakiusap ni Ana. Ang matibay at malinaw na mga salita niya ay tulad ng isang buong timba ng malamig na tubig na tinapon sa mga taong naghihintay ng isang mura at makukulay na dula ng jealousy o panloloko. Nakatayo si Isabel sa kanyang tabi nang tahimik na dumating ang luha. Naramdaman niya ang kanyang kalooban na gumaan ng depensahan siya ni Rodrigo nang hayagan sa harap ng lahat ng tao. Gayunpaman, hindi huminto ang bagyo bago pa man matapos ang seremonya. Isang gitnang edadong lalaki na ang mukha ay pula sa galit ay nagdala ng ilang malakas at baliw na mga tao na sumugod sa loob ng bahay at sinira ang marangal na kalagayan nito. Iyon ang isang malayo-layong tiyuhin sa pamilya ni Ana, isang taong matagal nang nakagagalaw sa bahay at mga natitirang ari-arian ng mag-asawa. Itinuro ng lalaki ang kanyang daliri sa mukha ni Rodrigo at sumigaw na ang batang si Ana ay hindi pa malamig ang kanyang tiyan sa libing at nagdala na ito ng babae sa bahay. Hinihiling niyang tignan nila kung nagtataksil siya sa yumaong asawa o hindi. Tumayo si Rodrigo sa harap ng harang. Ang kanyang mga mata ay piniid na may banta. Hiniling sa lalaki na maingatan ang sarili sa espesyal na araw na iyon. Ngunit ang lalaki ay hindi huminto. Inilabas niya ang isang bundle ng mga papeles. Inihayag niyang nagsampa siya ng reklamo sa hukbong militar at korte. Isinasakdal si Rodrigo ng paglabag sa batas ng pag-aasawa at hindi direktang pagdulot sa kamatayan ni Ana para makuha ang ari-arian. Sinabi nitong gagawin niyang mawala ang bintana ni Rodrigo, mawala ang kanyang karera dahil sa pagtataksil sa asawa. Ang mga masamang salitang iyon ay nagpahina kay Isabel. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol at umatras sa sulok ng silid. Ang takot sa posibilidad na maaalis ang sanggol ay muling bumangon ng malakas. Sa sukdulan na tensyon na sandaling iyon, si Rodrigo ay hindi natipa ni katiting. Tumingin siya ng diretso sa taong nagwawala sa harap niya ng may sukdulan na paghamak. Alam niya na ang labanan na ito ay hindi na lang usapan ng mga kapitbahay, ito ay isang tunay na legal at pangdangal na labanan. Handa siyang tanggapin ang lahat ng investigasyon para mailantad ang katotohanan sa liwanag, dahil alam niya na ang katotohanan lamang ang makakaprotekta kay Isabel at sa sawing batang iyon mula sa mga pangil ng mga sakim. Ang silid ay biglang naging magulo sa pag-aaway at mga banta. Tumingin si Isabel sa larawan ni Ana sa altar at naramdaman ang ngiti ng yumaong babae na parang nagpapalakas ng loob sa kanya. Kailangan mong maging matibay. Lumapit siya at nagtayo sa tabi ni Rodrigo. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito bilang isang pangako na kahit gaano kalaki ang bagyo, sama-sama nilang tatahaki ang dulo ng daan. Ang seremonya ay nagtapos sa sukdulan na tensyon, nagpapahiwatig ng isang mahirap na paglalakbay sa harap na kung saan ang kanilang dangal at pagmamahal ay susukitin sa apoy ng inggit at pagnanasa. Ang kalagayan sa sala ng bahay ni Rodrigo ay naging huwag lamang matanggalan ng pantabi-puno ng usok ng tabako at kasamaan. Ang malayo-layong tiyuhin ng pamilya ni Ana, kasama ang kanyang pangkat,
ay nakaupong nakaangat sa mga kasangkapan ng sala. Ang kanilang mga mukha ay nagngangalit. Hawak ang mga papeles ng reklamo na naghihintay ng katarungan para sa sapalarang namatay na pamangkin. Ang ina ni Rodrigo at si Ate Cora ay nakatayo sa isang sulok. Ang mukha nila ay nagbago ng kulay dahil sa takot sa presyur ng mga taga-kapamilya ni Ana at ang mga kinatawan ng investigasyon ng hukbo na personal na imbitahan ni Rodrigo para linawin ang katotohanan. Nakatayo si Rodrigo sa gitna ng sala, ang uniforme ay makinis ngunit ang kanyang mukha ay nagtatago ng pagod. Ang malalim na mga mata ay tumingin ng diretso sa mga taong gumagamit ng moral para hanapin ang personal na kapakanan. Hindi niya kinumpirma ang kanyang sarili gamit ang mga murang pagdadepensa, tahimik lamang siyang naglagay ng isang lumang recorder at ng asul na notebook sa mesa. Pinindot ni Rodrigo ang play button, ang mahinang at naputol na boses ni Ana ay lumabas sa gitna ng nakakakilig na katahimikan. Sa halos 30 minutong recording ay ang pag-uusap na nagbago ng tadhana sa isang coffee shop, 1 taon na ang nakakaraan. Si Ana ay nagsumamo kay Isabel, umiyak si Ana, sinusubok na makuha ang puso ng dating katipan ng kanyang asawa. Ang boses ni Ana ay nanginginig, ngunit napakadeterminado inihayag niya ang kanyang late-stage uterine cancer. Sinabi na hindi na siya makakaasa pa ng matagal na panahon kaya ginawa niya ang pinakamapanganib ngunit pinakamahal na bagay. Ang buong silid ay parang nalagyan ng yelo. Ang tiyuhin ni Ana na noong sandali ay malaagila ang bumubuhos ay biglang natumbok ang kanyang malalaking mata ay nangiwi sa pagkabigla. Ang ina ni Rodrigo ay nang marinig ang bahagi kung saan binanggit ni Ana ang mga hapon na may luha at ang puno na walang bunga na sinabi ng biyenan sa kanya, ang kanyang katawan ay nag-umpisa ng manginig. Ang dalawang kamay ay mahigpit na kumapit sa tela ng kanyang baro. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mahirap. Nagpatuloy si Rodrigo, inilabas niya ang medikal na record ng cancer ni Ana na matagal na itong itinago mula sa lahat, kasama ang legal na dokumentong pinaghanda na ng isang abogado bago pa man siya namatay na nagsasaad ng paglipat ng lahat ng ari-arian kay Isabel at sa sanggol. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina at pagkatapos ay lumingon sa mga kamag-anak ng pamilya ni Ana. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng autoridad tulad ng isang martilyo na tinatampal sa palihan. Sinabi niyang, titingnan nilang mabuti ang lahat ito, ang katotohanang ginamit ni Ana ang kanyang buong buhay at karangalan para itago ito. Hindi siya namatay dahil sa pag-aalala, sa syurehong pagdadala ng asawa na matay siya sa sakit at pagod habang ang kanyang kalooban ay puno ng kalungkutan dahil sa pagiging malupit ng mga taong tinatawag nilang pamilya. Si Ana ang nag-ayos ng lahat ng planong ito, sarili niyang isinangkot ang asawa sa katayuan ng isa pang babae para sa isang anak, para sa kaluluwa ng angkan. At habang patay na siya, gagamitin ng mga ito ang batang iyon para siraan siya at hampasin ang babae na pinagkatiwalaan niya. Ang pagkabigla ay kumalat tulad ng lason na dumampi sa bawat kalooban ng bawat naroroon. Si Ate Cora ay nagulat at nabitawan ang tasa ng kape, ang mga basang tela ay nahulog sa sahig, ang kanyang mukha ay naging maputla sa pagsisisi. Ang mga kamag-anak ng pamilya ni Ana ay yumuko ang mga ulo, ang bundle ng mga reklamo sa mesa ay biglang naging katawa-tawa at kahiya-hiya. Ang katotohanan ay napakalupit, ang paglitaw lampas pa ito sa imahinasyon ng mga makasariling tao. Napagtanto nila kung gaano sila naging malupit nang gawing kasangkapan ang buhay ng isang banal na babae tulad ni Ana para makamit ang sariling kapakanan. Si Ana ay hindi biktima ng isang panloloko, kundi biktima ng isang lipunang nagdadakila sa lalaki at nagbababa sa babae at nang walang malasakit ng mga taong dapat ay mahalin siya. Nakatayo si Rodrigo doon at tinitingnan ang mga patak ng huli-hulihang luha na nagsisimulang bumaba ang kanyang sariling kalooban ay walang laman at nabato, isang nakakaaliw na pamamanhid ang sumaklaw sa kanyang lohika. Lumuhod ang ina ni Rodrigo sa sahig ng sala, ang matandang mga balikat nito ay nanginginig sa bawat ugnayan ng iyak. Naalala niya ang mga pagkakataong itinambak niya ang kanin na niluto ni Ana,
naalala ang mapait na salitang ibinuhos niya sa tuwing nakikita ang patag na tiyan ng kanyang manugang na nagdarasal para sa isang bata. Naalala pati na rin ang tingin ni Ana na palaging akala niya ay katitiisan, ngunit sa katotohanan ay puno ng patimpalak na sakit. Ang katotohanan tungkol sa cancer at ang dakilang sakripisyo ni Ana ay tulad ng isang mabigat na hampas na tumama ng diretso sa kanyang matagal ng matitigas na konsyensya. Lumawi pababa ang ina ni Rodrigo sa harap ng altar, kung saan ang larawan ni Ana ay ngumingiti sa gitna ng maliwanag na usok ng insenso. Lumuhod siya ng buo, ang kanyang ulo ay natampal sa malamig na sahig, ang iyak ay pumutok ng masakit at puno ng pagsisisi. Tinawag niya ang pangalan ni Ana sa gitna ng pagkawala ng pag-asa, nakikiusap sa yumaong manugang na patawarin ang kanyang pagiging bulag at pagiging malupit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Isabel ang babae, na kahapon lamang ay tinatawag niyang babaeng nagnanakaw ng asawa. Sa harap ng lahat ng nagdalo, ang biyenan na dating kilala sa kanyang katigasan at kapangyarihan ay yumuko ang ulo sa paa ni Isabel. Ang matandang manipis na mga kamay ay humawak sa mga kamay ni Isabel habang nakikiusap ng tawad. Sinabi ng kanyang ina na nagkamali siya. Siya ang salarin, nakikiusap siya kay Isabel na dahil kay Ana ay manatili. Bigyan niya ng pagkakataon ang pamilya para bayaran ang lahat ng nagawa nila. Tumingin si Rodrigo sa eksena, ang kanyang puso ay nararamdaman ng paninikig sa pagitan ng mga huli-hulihang luha ng kanyang ina at ng dakilang sakripisyo ng kanyang yumaong asawa. Nilapitan niya ang kanyang ina at tumulong sa kanya na tumayo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumalikod kay Isabel. Sa labanan na ito ay walang nagtagumpay at walang natalo, mayroon lamang mga naputol na kaluluwa na sinisikap na pumisan ng mga natuklasang piraso para muling itayo ang isang pamilya. Ang mga gustong maghain ng kaso ay tahimik na nag-ipon ng kanilang mga papeles at umurong ng may kahihiyan, iniiwan ang silid na nalukuban ng lungkot, ngunit nagsisimula na ring mag-alab ng isang pagkamulat. Napagtanto ni Rodrigo na mula rito ay nawala ang anino ng kasamaan, ngunit ang bigat ng pasasalamat at responsibilidad ay mananatili sa kanya at kay Isabel hanggang sa huli ng kanilang buhay. Nagpapaalala sa kanila ng isang babaeng nagngangalang Ana na nabuhay at namatay para sa isang pagmamahal na hindi karaniwan ang karangalan. Ang unos ng mga nagsasalita at masasamang salita ay sa wakas ay umatras sa likuran ng nakasarang pintuan na kahoy, nagbibigay daan para sa isang katahimikang puno ng kalat ng mga taong nagsisimulang matuto kung paano mabuhay muli mula sa abo. Si Rodrigo at Isabel ay opisyal na nagsimulang mamuhay ng magkasama sa ilalim ng isang bubong, isang kakaibang pagkakaugnay na hinubog mula sa huling kahilingan ng yumaong babae at ang patak ng dugo na lumalaki araw-araw. Sa mga unang araw, ang kalagayan sa loob ng bahay ay mabigat pa rin sa dahil ng pag-iingat. Si Isabel ay naglibot sa kusina tulad ng isang bisita sa tuwing mahawakan ang mga gamit ni Ana na dati ay biglang nag-aatras tulad ng nahawakan ang apoy. Natatakot siya na siya ay mananakaw, natatakot na ang kanyang presensya ay isang kalapastanganan sa kaluluwa ng babaeng kapwa niya mahal. Naunawaan ni Rodrigo ang kalooban ni Isabel, kaya pinili niyang tahimik na mag-ingat sa kanya. Maingat niyang pinalitan ang ilang lumang kagamitan, inaayos ang isang silid para kay Isabel at sa sanggol na may sariling espasyo, ngunit hinding-hindi niya gagalawin ang altar ni Ana. Ang mga pang-araw-araw na benturan ay nagsimulang lumabas nang sinusubukan ni Isabel na makasanay sa buhay ng isang pamilyang militar, kung saan lahat ay dapat na maayos at may tiyak na oras. May ilang umaga na ginigising si Rodrigo ng 4 riti para mag-ehersisyo at tumakbo ang magaan na ingay niya ay ginigising si Isabel. Nagpupunta siya sa kusina at nagluto ng almusal, ngunit nasusunog ang isda dahil sa pag-aalaga sa umiiyak na sanggol. Si Rodrigo ay hindi nagsisi, tahimik na kinuha ang sandok, sabay na nagpapahina sa bata at tinutulungan si Isabel na linisin ang gusaling larangan sa kusina. Ang gawang pagiging bago ni Isabel bilang asawa ng isang sundalo
ay nahahayag pa rin sa mga biglaang pagbabago ng tungkulin ni Rodrigo sa gabi. Nang isang pagkakataon ay nagmadali lamang siya at hinalikan ang noo ng sanggol bago suotin ang kanyang uniforme at umalis. Iniwan si Isabel ng mag-isa na may walang katiyakang pag-aalala. Sa gayong mga sandali, umuupo si Isabel sa harap ng altar ni Ana, tinitingnan ang manipis na usok ng insenso at bumubulong tulad ng kausap ang isang kapatid. Ang pagkawala ni Ana ay naroroon pa rin sa bawat sulok ng bahay, sa bawat mahalagang alaala. Ngunit kakaiba nga, hindi na ito nagdudulot ng masakit na sakit o mabigat na pagkakasala tulad ng dati. Naging isang hindi nakikitang sinulid ito, isang mahinahon na paalala ng sakripisyo para mas pahalagahan nila ang kasalukuyan. Ang loob ni Rodrigo ay dahan-dahang nagbabago ng malinaw ngunit makapangyarihan. Napagtanto niya na si Isabel ay hindi na ang dating pag-ibig na puno ng pag-aalala at pagkawala, at hindi rin siya ang babaeng may pasasalamat lamang sa kanya dahil sa panganganak. Bawat sandaling makita niyang pagod si Isabel sa buong gabing pag-aalaga sa sanggol o ang paraan nitong mapagmahal na inaalagaan ang kanyang ina kahit sa kabila ng lumang pinsala, ay umaapaw sa kanyang dibdib ang isang malalim na pagmamahal. Ito ay hindi na ang mapusok at naglalagablab na pagmamahal ng 10 taon na ang nakakaraan, kundi ang hinog na damdamin ng mga taong nakaranas na ng kalahati ng buhay na puno ng mga bagyo. Nagsimula siyang aktibong humawak ng kanyang kamay nang naglalakad sa hardin ng bahay, nagsimulang ibahagi ang mga problema sa unit nang hindi dati ay iniingatan lamang sa sarili. Si Isabel ay dahan-dahan ring nagbubukas ng kanyang kalooban, hindi na niya iniwawas ang tingin nang matamaan siya ni Rodrigo. Napagtanto niya na para mabayaran ng maayos si Ana, ay kailangan niyang mabuhay ng tunay na masaya at mahalin ang lalaking ito ng buong puso niya. Ang poot o pagkakasala ay nagbigay daan para sa isang malalim na pag-unawa sa pagitan ng dalawang kaluluwa na kapwa dinugmok ng mga buhay. Isang maliwanag na hapon, nang ang gintong liwanag ng paglubog ng araw ay sumabog sa bintana ng sala, umuwi si Rodrigo ng mas maaga kaysa karaniwan. Nakita niya si Isabel na nakatayo sa harap ng altar ni Ana, hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig at itinuturo sa bata ang larawan ng yumaong inang hindi niya kilala. Ang batang ito ay lumakas na, ang malitim na mata, nakapareho ng ama, ay sineseryoso ang pagtingin sa larawan ni Ana, ang bibig ay nagbubulabol ng walang kahulugang mga tunog. Bigla, isang mahinang ngunit malinaw na tinig ay tumalab sa gitna ng katahimikan na nagpagulat sa dalawa ni Rodrigo at Isabel. Ang sanggol ay lumingon patungo kay Rodrigo na nakatayo sa pintuan, ang maliit na bisig ay umangat at ang bibig ay tumawag, "Tatay, tatay." Ang unang tawag ng sanggol ay hindi patungo sa ibang tao, kundi tumalab ng direkta sa harap ng yumaong babae sa larawan tulad ng isang banal na pagkilala sa ugat at patuloy na pagpapatuloy. Sumugod si Rodrigo at dinampot ang sanggol. Inilapit ang kanyang mukha na may balbas sa malambot na balat ng bata. Dumulos ang luha niya dahil sa emosyon. Nakatayo si Isabel sa kanyang tabi. Ang kanyang kamay ay naibaba sa balikat ni Rodrigo nang maramdaman ang pagyanig mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya pataas sa larawan ni Ana, nakita niya ang mata ng kapatid na tila mas maliwanag sa ilalim ng liwanag ng kandila. Isang ngiting nagbibigay katuwa, parang isang huling pagpapala na ipinadala para sa kanila. Ang abo ng nakaraan ay tunay na naging pataba na nagpapalaki ng maagang swerte ng kaligayahan. Hindi na sila nabubuhay sa dilim ng kasinungalingan o poot, kundi sama-sama nilang itinatayo ang isang tunay na pamilya kung saan ang pagmamahal ay pinainit ng paghihirap at nagiging matibay at matatag kaysa dati. Ang tawa ng sanggol ay umingay sa buong bahay, pinaaalis ang lahat ng lamig ng maraming taon ng kalungkutan, nagpapahiwatig ng isang bagong simula na puno ng pag-asa sa lupang dati ay nababalutan ng kalungkutan. Ang malamig na liwanag ng umaga ay kumakalat sa mga berdeng damo ng sementeryo,
na nananatiling basa sa hamog ng gabi ang lugar kung saan ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kalungkutan kundi isang kakaibang kapayapaan. Ngayon ay 1 taon mula ng pagkamatay ni Ana. Si Rodrigo ay nakatuwid, ang uniforme ng kapitan ay makinis, ang kanyang mga bisig ay hawak ang maliit na sanggol na curious na tinitingnan ang mga puting krisantemo na nakalagay sa harap ng libingan ng kanyang inang si Ana. Si Isabel ay nakatayo sa kanyang tabi, nakasuot ng mapusyaw na asul na barot saya na may maliwanag na mukha ng katahimikan. Ang isang kamay ay bahagyang nakalagay sa kanyang medyo lumabas na tiyan. Ang pangalawang bagong buhay kristal ng tunay na pagmamahal sa pagitan niya at ni Rodrigo ay umusbong sa loob ng kanyang katawan tulad ng isang saksi sa malakas na muling pag-asa mula sa mga nasunog na abo ng nakaraan. Tumingin si Rodrigo sa litrato ni Ana na nakalagay sa bato ng libingan. Ang ngiti ng babae ay mapagmahal pa rin tulad ng dati. Ngunit ngayon, hindi na siya nakakaramdam ng nananakit ng dibdib ng pagkakasala o pagkautang. Ibinaba niya ang sanggol, dinala ang maliit na kamay para mahawakan ang bilao ng insenso, bumubulong sa puso kay Ana ng may pasasalamp na malalim. Naunawaan niya na ang kaligayahan na minaroon niya at ni Isabel ngayon ay hindi isang kataksilan o pagbabago, ito ang magandang pagpapatuloy ng huling kahilingan ni Ana. Ginamit ni Ana ang kanyang sariling buhay para linisin ang daan na puno ng bulaklak para sa mga naiwan. At ang pinakamagandang paraan para masuklian siya ay mabuhay ng tunay na tapat at mahalin ang lalaking ito ng buong puso kasama ang puso ni Ana. Ang punong tuyo na dati ay itinuturing ng mga tao bilang walang bunga, ngayon ay hindi lamang nagbunga, kundi namukadkad nagbibigay ng lilim sa buong pamilya sa ilalim ng kagandahan ng pagpapatawad. Nagsindi si Isabel ng insenso, ang manipis na usok ay nagsaboy sa hangin at pagkatapos ay nawala sa malawak na espasyo. Tumingin siya sa mga mata ng babaeng namatay sa litrato, sa kanyang puso ay tahimik na nangako na pauunlarin ang dalawang bata, mamahalin si Rodrigo ng buong puso niya at pati na rin ang puso ni Ana. Isang mahangin na simoy ang biglang dumating, gumalaw ang mga dahon ng puno ng niyog na gumagawa ng marahil na tunog, dumaan sa kanilang buhok at bahagyang hipo sa mainit na pisngi ng dalawang tao. Si Rodrigo at Isabel ay tumingin sa isa't isa, kapwa naramdaman ang presensya ni Ana sa hanging iyon. Isang magaan na haplos tulad ng isang huling pagpapala mula sa mundo ng mga namatay para sa mga naiwan. Ang sakit ay tunay na lumayo na nagbigay ng daan para sa isang ganap na kapayapaan na kumakapit sa kaluluwa ng dating sundalo na puno ng lakad. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Isabel, sa isang kamay ay hawak ang sanggol, dahan-dahan silang lumakad sa makitid na daan na napatubuan ng berdeng dahon na nagbibigay ng lilim palabas ng sementeryo. Ang maliwanag na liwanag ng umaga ay tumasak sa mga dahon, ginto ang liwanag sa kanyang uniforme at sa tela ng barot saya ni Isabel, lumilikha ng isang mainit at mapayapang larawan ng pamilya. Ang sanggol sa kanyang mga bisig ay bigla at nagtawa, nang malakas at maliwanag, nang makakita ng isang mariposa na naglipad-lipad. Ang tawa nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikang espasyo at pinaalis ang huling mga anino ng kalungkutan. Sama-sama silang lumakad papunta sa hinaharapang lugar kung saan ang malawak na landas ay nagniningning sa liwanag, ay naghihintay sa kanila. Iniiwan sa likuran ang mga panahon ng unos para magsimula ng isang bagong kabanata ng buhay. Isang kabanatang isinulat ng pagmamahal, sakripisyo, at walang hanggang pagpapatawad. Ang tatlong katawan na naglalakad sa ilalim ng magsanib na mga puno, ang liwanag ng umaga na sumasalot sa ngiti ng sanggol, ay naging simbolo ng isang katapusang puno ng kaligayahan, kung saan ang buhay ay tumaas mula sa kamatayan at ang pagmamahal ay nagtagumpay sa lahat ng malupit na pagpapasya ng buhay. Marahil ang pinakadakilang pagmamahal ay hindi ang sabay na lumanda ng buhok ay puting-puti, kundi nang malapit nang umalis sa mundo
ay kaya pa rin niyang mag-ayos ng isang landas na puno ng bulaklak para sa mga naiiwanan. Umalis si Ana, ngunit ang bagong buhay na kanyang ipinagpalit ng kanyang karangalan at buhay ay namukadkad ng maningning. Ang puno na dati ay hinahamak ng mga tao bilang walang bunga, ngayon ay namukadkad na dahil sa kanyang dakilang pagmamahal na tumalab hanggang sa kaibuturan ng puso. Ang kwento ni na Rodrigo, Isabel at Ana ay patunay na matapos ang pinakamalakas na bagyo, ang natitira ay hindi lamang mga giba, kundi ang muling pag-asa ng mga pusong may kakayahang magpatawad.